Ama, Amen. at dobleng paggalang sa ating Honorable Pastor Will Distrada Almeda, pag-alala sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, at pagbati rin po ng magandang tanghali sa ating po mga beloved preachers, sa ating pong mga workers, sa ating pong mga kapatiran, mga baguhan, datihan. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil last Sunday po, umuwi po kami kaagad ng aking beloved daughter. Amen. Hindi na po kami nakapagpaalam sa ating mga beloved preachers. Amen. At dahil nung Sunday po talagang hindi ko na po maintindihan ang nangyayari sa akin. Alam niyo po, nag-order po kasi ako online ng almond nuts. Amen. So, kinain ko po ito. Then may nalasahan po ako na sabi ko parang hindi siya almond nut yung nakakain ko. Pero ganun pa rin, tinuloy ko. Kaya pagdating ko po dito ng Sunday, nagdilim po yung paningin ko. Tapos namimilipit na po ako sa CR sa sobrang sakit na po ng aking tiyan. Talagang nandun na po ako, nagsusuka po ako, amen, hanggang sa nakaramdam na po ako ng panginginig. Ginaw na po ako, tapos tumataas na po yung temperature ng aking katawan, amen. Tapos sinabi ko na nga po sa aking anak na, sabi ko, anak, umuwi na tayo, alalayan mo ko dahil hindi ko na kaya, amen. Yung po pala yung aking pong anak, may lagnat na rin po pala siya, umabot na po ng 38 plus yung kanyang lagnat. Kaya pagdating po dito, labas kami, talaga po nag-arkila na ako ng tricycle pa uwi sa amin. Pagdating ko po sa bahay namin, ayun po talaga pong nawala na po ako ng lakas. Hindi na po ako makahinga. Lalo pong namilipit yung tiyan ko sa sakit. Amen. At gusto ko na po talagang magbalot ng napakakapal na kumot, amen. At ayun talaga po, hindi ko na po kayang makontrol yung aking panlalamig, panginginig ng katawan. At pinanghawakan ko po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung salita mo, panghahawakan ko na kapag kami ay nakakain ng lason, nakainom ng lason, hindi kami maaano. Kahit physically nagsasuffer kami ng ganito. Unang-una po, hindi na po ako makapag-rebuke, hindi ko na po sarili ko, hindi ko po mailihens kasi wala po akong lakas ng mga oras na yon. At napakarami pong katawan, marami pong tubig ang nawala sa aking katawan. Pagkalipas po ng ilang araw, naramdaman ko po yung aking mga binti, at hita, nawalan po siya ng lakas, nanginginig, hindi po makatayo ng matagal. Kaya andun po yung pagsusumamo ko sa mahal na Panginoon na ibalik po yung aking lakas, pagalingin ako. Doon ko po nakita na unti-unti po, wala pong doktor, wala pong gamot, walang laboratories. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, maging ang aking pong anak. Galing po yan sa trangkaso, 2 linggo. Tapos nung Sunday po, another lagnat po ulit. Praise the Lord, andyan po ang pagpapagaling sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating mahal na Panginoon. Alalahanin ko lang po last year. Kasi po last year, nag-birthday po ako, 50 years old. So, andun po yung pagpaplano ng aking family para po mag-celebrate ng 50 years old ng aking kaarawan. Sabi ko, hindi tayo mag-celebrate kasi meron akong special na hiningi sa ating mahal na Panginoon. Saka ko na lang sa inyo sasabihin. Ang request ko po sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, kung meron man akong pera na gagamitin ko for celebration ng aking 50 years old birthday, bibigay ko lang to sa gawain mo. Kasi pag ito, yung hiniling ko sa'yo, ibinigay mo, mas lalong celebration po yung pagpapasalamat ang pwede ko pang may gawa sa'yo. Sabi kong ganyan. Ang hiningi ko po last year sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, kasi napakahirap pong makapagtapos or makagraduate po yung mga kadete po sa lugar po ng Baguio. Amen. So last year po, yun po yung graduating time po ng aking anak. Kasi sinabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hindi ako mag-celebrate ng aking kaarawan. Ang hihilingin ko sa'yo, yung makita ko pong makatapos yung anak ko, makagraduate po ako sa stage. Amen. Yun po yung sinabi ko sa ating mahal na Panginoon. And kung ano man yung pwede kong ibigay sa'yo, ibibigay ko. Sabi kong ganyan. Alam niyo po, kahabagan po talaga ng mahal na Panginoon. Ang hiningi ko po sa mahal na Panginoon, bigyan niya kami ng tamang panahon ng celebration sa mismong graduation ng aking anak.
Alam niyo po, hindi po madamot ang mahal na Panginoon. Napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Kaya nung dumating po yung time na graduation po, hindi ko po ine-expect na yung akin pong anak nakagraduate po sa Baguio with honors. At sa magandang place po kami nag-celebrate, amen, sa Camp John Hay po. Hindi ko po inaasahan, sobrang mahal po doon. Doon po kami pinag-celebrate ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ko po sa aking mga loved ones na kung during birthday ko, limited lang yung ating magagawang celebration. Pero ito, tinugon ako ng mahal na Panginoon. Sobra, doble, tripleng celebration ang pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. And first time po, amen, napakalapit po namin sa ating presidente ng Pilipinas. Talaga pong halos konting di pa lang po, naka face to face po talaga namin siya. Maging ako po, as in nandun po siya sa tapat ko talaga nakatayo. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo, hindi ka naging maramot sa tugon sa aming mga panalangin. Kaya ang lahat po ng yan, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Kaya the Lord. hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pinakamataas na pagsamba itanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.